Well, it's a wonderful, wonderful, wonderful day again. At ito, nakatakas na naman tayo sa trabaho. Actually, hindi naman tayo nakatakas sa trabaho dahil may bitbit ako dito, 2 bag ulit. And then, we're going to drop this 2 bags sa Quezon City. And after Quezon City, diretso naman tayo ng opisina. So, trabaho pa rin siya, di ba? So, hindi ka lang nagsusunog ng gasolina. Well, anyway, isang magandang araw po sa bawat isa po sa atin, sa mga patuloy na sumusuporta po sa channel po natin. Maraming salamat. At, ayun, ano? Oh. Ooh, ito na yung traffic. Well, good thing at si Hagibis ang dinala natin. Kung nagkataon, patay. Haba ng traffic. Yeah, mga kapatid, hanap ng butas. Alright. Woo. Guwapo naman ito. Well, iba talaga kapag motor ang bilis. Imagine that, diba? Yung haba nun. Tapos kung si Bagwis ang dala natin, tiyak andun pa tayo ngayon. Kaya malaking advantage din talaga itong si Hagibis. Even though malaki siya, pero ayun nga, mabilis pa naman siyang isingit-singit kung gamay mo na siya. Pero napakahirap niyang isingit kung hindi mo pa siya talaga gamay. Okay, kaya medyo matagal-tagal na rin sa akin, almost magdadalawang taon, 1 year and 7 months I think, or mga more or less mga ganon, or 8 months. So at least kahit pa paano, kasi dito i-organize mo mabuti yung takbo ng utak mo, presence of mind. Dahil, yun nga, diba? Parang, pagpahinto ka na, ano yung dapat mong ilapag na paa? Kaliwa ba or kanan? Okay? So, may mga ganong cases na dapat, pagpepreno ka naman, ano yung gagamitin mo? Yung sa paa or dito sa, ito, yung front brake na yan. Okay? So, marami kang dapat pag-aralan. Kasi from ADV 150, so, ang preno sa kaliwa is yung sa likod, and then yung sa harapan, yung sa kanan din. Kaya lang, wala siyang clutch, wala siyang dahil automatic na siya, di ba? So, ang mangyayari ngayon is, kapag ganun yung nangyayari, para bang, nakaupo ka lang ganyan. Kapag abante ka na, edi magsilinyador ka lang, and then, go ka na. Unlike sa mga manual na kagaya po nito, ay, siyempre, magka-clutch ka, tapos magpiprimera ka. Ayan, magpiprimera ka. And then, after that is, ayun na nga, magsasilinyador. Or, yun, magkakarga ka ng gasolina. And then, shifting ka na. Ang advantage naman nito
si Hagibis is isang beses ka na magka-clutch kasi may tawag doon, ano naman siya kasi auto blip siya with shifter, so up and down ka na lang. Kaya lang kapag gantong case na bagal ng takbuhan, mga ganun ba. So ang nangyayari ngayon is madalas kang gagamit ng clutch. Hindi kagaya ng hindi kagaya ng automatic, wala lang, piga ka na lang ng piga ng ano mo, ng signallador mo. Ito yung nakakapagod. Kapag sisingit kang ganyan, so obligado nakababa ang dalawang paa mo. Just to make sure, pwede naman isa, kaya lang para for security reason, mas maganda na yung dalawa para if ever, whatever, naka-ready, naka-support yung paa mo. Okay. Yan. Pero kapag ka naman pwede lang naman isa lang dahil yung right foot mo naman, siya naman yung aalalay para sa preno mo sa likuran. Actually ako para sa akin lang to, no? Hindi ako masyado sa front brake. Mas maano ako sa likod. And then kapag hindi nakakayanin, tsaka ako gumagamit ng front brake ko. At least, although sabihin naman natin safe naman siya kasi naka-ABS naman siya. Kaya, ayun, makokontrol ng braking system yung biglaang pagpiga mo. At hindi ka naman talaga tawag na susubsob. Kaya lang, syempre, di ba? Yun sa akin, mas kampante ko na pumpreno sa likod muna kapag medyo hindi na kaya, tsaka ako pipiga ng preno sa harapan. Okay, and ayun lang. Ayan, si Magnolia na naman, si Robinson. At maganda dyan sa loob, talagang very peaceful, and also may kakaiba may kakaibang feeling kapag nandyan ako or pagka pumupunta ako dyan. Kaya lang, of course, iba-iba naman tayo ng ano, di ba? So, kumbaga sa yun lang, ang ano lang natin dun sa is masarap siyang puntahan, yung Robinson Magnolia, kasi nga safe na safe, tapos maliwalas, tapos may garden nga dyan na which is sa gabi maganda. Okay, so anyway, so let's continue. Ito na, bali yun. So nandito na tayo sa Hemadi. Well, okay naman. Dito, nakakapiga ka naman ng konti. Nakatanggal ng stress. Ewan ko, no? Pero iba talaga yung feeling kapag kayong ayan, pagka 50 ka lang, pagka bumilos, sumasarado yung aking helmet at ayun, nakukulog yung aking boses. Well, I'm planning to get DJI 5 Pro, Action 5 Pro, yung mini mic nila, kasi nga medyo may features kasi yon na kapag malakas yung boses mo, siya mismo magre-regulate. Kaya maganda rin, di ba? Hindi kagaya nito, kapag lumakas yung boses mo, hindi mo na modulate ng maayos, automatic po yun. Ang mangyayari, mangungongo yung boses mo. Ang pangit naman nun, diba? So, now we're here at Hemadi pa rin. Tapos yung crossing na yan, yan naman po yung E. Rodriguez.
then we'll be crossing E. Rodriguez, and then we'll take Tomas Morato ba yun? West Avenue, diretso lang yun. And then doon tayo maghahatid ng dalawang bag, and then after that diretso na po tayo ng opisina. Maganda-ganda yung medyo makulimlim siya ngayon at hindi siya mainit, at maraming salamat Panginoon para para sa maliwalas na panahon, wag lang uulan, pero medyo may makulimlim nga siya taas pero I hope na hindi siya umulan mamaya, para at least makauwi naman tayong hindi mukhang bumpasang sisiw mamaya. Yun, and also yun so ibig sabihin kumbaga sa yung tawag dito, yung pagmamaneho talaga, malaking pagkakaiba niya talaga sa pero merong mga vloggers na nagsasabi na halos parehas lang ng pagmamaneho ng tawag dito, ng low displacement sa higher displacement na kagaya nito na 1000cc. Actually, agree naman ako doon, kaya lang kumbaga meron ka lang certain adjustment na gagawin. Kasi nga, yun nga, number one is automatic yung kung automatic yung dinadala mo na low displacement, ayun, medyo adjust ka doon kasi nga, nasa manual ka or magmamanual ka. Okay. Yo, thank you. Yan. So, yun yung pagkakaiba kasi nga una, yun nga, diba? So, yun yung sa clutch and also yung bigat. The usual, I don't know, mga ganyan, Bergman or Suzuki, or Aerox or mga low displacement, medyo magaang po yan. Compare mo naman dito sa 200, almost 235 or 240 something pag full tank ka. So, medyo mahirap din dahil ayun, sa umpisa, lalo na kung hindi ka nag-research, hindi mo pinag-aralan muna ng theoretical, at sumampa ka na agad dito at kakapain mo na lang, okay din yon, dahil kung nagmamaneho ka ng sasakyan na manual, at least ma-tune in mo yung yung feeling na primera, para bang so di syempre magsisigunda ka na para hindi naman masyadong ma-stress yung makina mo. Same here sa sa big bike or sa mga manual. So kailangan ma-connect mo or maramdaman mo yung angil ba yun? Yung basta yung growling ng makina mo or yung respond ng makina mo, para nang sa ganon, alam mo na kung kailan ka mag-shift ng gear. Kasi minsan merong mga yung talagang isinasagad nila, grabe. So stress out na yung makina mo nun. So kapag gano'n na yung case ng ayan, parang yan. So kailangan mag-shift ka na. Para nang sa ganon is hindi masyadong mapuwersa yung makina mo. Maliban lang kung kumakarera ka, ibang usapan yun. Kailangan talaga hindi naman sasagarin, kundi ilalabas mo talaga yung power ng makina na minamaneho mo. Okay. Sarap. Ayun.
So, yun siya, di ba? Para bang kumbaga sa ano, yan, primera, yan, narinig niyo naman po siguro kanina, no? So, primera, parang gano'n. So, pag alam mo na yung tono, tono eh, no? Yung tono ng makina mo, madali mo na ano, dahil naka-program na yan sa isip mo na pagka nandun ganong klaseng tunog na, kailangan mag-shift ka na. So, yan. So, okay, yan. So, mag-minor ka ngayon. So, ayun. Sa akin, ginagawa ko, preno muna sa likod, tapos, saka ako pipiga ng marahan, o marahan ba yun, mahinahon, o kung ano man yan, na sa preno. Okay? Para smooth naman yung paghinto nung preno or ng gulong mo sa harapan. So, magbe-blend na yon. Pag nakuha mo na yung tamang takbo, o di bitaw ka na ngayon sa front brake mo. Parang ganon. Okay? Ako usual, minsan ang ginagawa ko is preno sa likod, and then yun, mix ko na lang siya ng preno sa harapan. Kuha ko naman ito, 86. On rolling, yan na may backfire. Minsan yun nga, di ba? Para bang ang mangyayari is ayun, basta yan sa preno, and then yung position naman ng kamay mo, hindi naman siya ganon para bang subsub kasi ito, o hindi siya ganun kasubsob. So bali ang nangyayari ngayon, para po siyang semi-upright, na which is hindi siya nakakapagod i-maneuver. Kaya ang maganda is ayun nga, di ba? Parang kapag kayong pag hindi pero of course meron ako na nadaanan minsan na masakit nga daw sa balakang. Well, actually, I'm 61 years old. Hindi ko naman nararamdaman yon, even though sa long ride. One time, bumiyahe kami papunta ng Zambales. So, straight ride yon. Walang bitawan. Walang bitawan eh. Or, nagkaroon lang ng konting stop kasi nga, nag-iintayan, gano'n. Pero, tansya ko naman na hindi naman siya ganun ka-stressful dun sa lower back ko, kaya okay din naman siya. And also, meron yung short na may padding sa puwet. Malaking tulong din actually. Kasi kapag directly yung butt mo nakaupo doon, so tatagalan kasi para bang nasasagad mo yung foam ng upuan. So matigas na yon. So, na-stress naman yung muscles ng butt mo, okay, or ng puwet mo, okay? So, pagka ganun yung nangyari, doon na nagkakaroon ng sometimes yung pulikat ba. So, pulikat sa nanggagaling siya sa may singit natin, at yun yung isa sa mga bagay na magbibigay sa'yo ng discomfort. So, yung short na nabili ko sa Lazada lang naman, maganda siya, at
huminga siya at ano naman siya, sabihin natin na maganda naman yung nakakatulong siya na para hindi ma-stress yung aking yun. At malaking tulong. Mula nung sinuot ko to, hindi na ako nakakaramdam nung alam mo yung feeling na para bang pagod yung puwet mo or yun nga, yung back mo o kung ano man yun. At dali, ba't nag-iwan? Alright. So, Quezon Avenue na to. Ayan. And nandito na po tayo sa kahabaan ng West Avenue. Somewhere there, kakaliwa na tayo. And then, yun, go. And malapit-lapit na rin po tayo. Ano sa ba? 11:40 na pala. Ay, umuwi. Doon. Ow. Well, ayan, nakapagkatid na po tayo at punta man tayo ng office para sa isang kakausapin po natin. And also, magta-transact na rin tayo. And today is Friday. Kaya, check it day. Or blessing day. Sabi nga. Kaya, ang mangyayari is after sa office, yun, hindi ko na alam kung anong kung saan ako susunod. Oh. Naman po siya ng traffic. Now we're here at EDSA. At ayan. Minsan kapag sinasabi mo wag naman sana traffic, doon nagkakaroon ng traffic. Ay nako. Anyway, maganda naman ngayon kasi nga, diba? Makikita niyo naman po talaga na hindi naman siya ganun ka-traffic or sinasabi nga nilang EDSA parking area. Okay pa naman. So far, anong oras ba? Alas 12 lang. Kaya medyo maluwag-luwag pa yan. Okay.
traffic ng Cubao. Grabe. Bone Serrano. Ay nako, grabe EDSA talaga. Pero at least kahit pa paano, magmula doon sa West Avenue hanggang dito sa Cubao ay maluwag-luwag. But here, ay nako, grabe. Hanggang ano na yan, hanggang Ortigas na most probably. Well, tapos na tayo sa office at tayo'y uuwi na. Ayan, so bale, tapos na naman yung araw natin at ayan, singit ko na lang dito yung yung mga picture ng ng mga nakausap natin, yung mga staff ng office, yung mga ganun. Well, thank you so much sa pagsama niyo po sa akin sa maikling ride na to, at nawa ay nag-enjoy din po kayo.
Okay, nakagaya ko na nakatakas, na nakapag-ride, at ayun, nakapagtanggal ng stress. At the same time, nakapagtrabaho at sabihin natin na ano siya, na worth na, or sabihin natin na ang saya-saya. Okay? So, thank you so much. To God be all the glory. Bye-bye.